Mainit sa presinto, baka walang electric fan sa classroom. Anong dadalhin mo? Magdala ka ng sariling paybay. Huwag mo nang gamitin ang balota pang paybay. Hindi appropriate. Another thing, kapag umuulan o maiden, anong dadalhin mo? Obvious. Now, for elections, ito napaka-importanting alalahanin. Bago pa man tayo pumunta doon, let's already prepare a list of the candidates that we want to vote for. Why? Two purposes. It makes the voting so much more easier and efficient. Second, it will avoid unnecessary mistakes like overvotes, undervotes, forgotten votes, etc. on the part of the voter. Okay? So, sa elections, sa eleksyon, ang kodigo, bawal o hindi? Hindi. It's okay. It's okay. It's okay. Actually, sir, recommended po ba yung kodigo sa... Recommended yun? Huwag mo lang ibigay dun sa mga kaibigan mo kasi campaigning na yun, bawal yun. On election day. Now, sa mga eskwelahan tulad nito, for exams, ang kodigo, bawal o hindi? Hindi. Huwag lang kayo magpahuli. Kasi kung nahuli kayo, bawal na yun eh. Kung makakalusot, gawa natin ang paraan. Yan ang hindi tinuro sa akin ng magulang ko. Okay? Doon lang yan ha. So anyway, those are the messages that we have to reiterate during voters' education. Now, meron tayong warning. If we have 50 million voters, ang National Printing Office natin would only print out 50 million ballots. So, ang distribution yan, one ballot only per voter. So, in effect, gumagamit pa nga tayo ng permanent markers, bawal magkamali. Pag nag-shade tayo ng bilog dito, tapos in-X natin ganun, ang epekto sa makina nun, pareho pa rin. For the machine, it still sees a shape or an X as a shape. It's a mark. Basta umabot lang ng 50%. So kapag na-shape mo na yan, hindi mo na mababalik yan. Sa chess, ang tawag dyan, touch move. Touch move ang voting ngayon. So kaya, sana, mag-prepare na lang tayo ng kodigo para hindi na tayo magkamali pagdating sa eleksyon. Okay. Dinescribe ko na sa inyo basically ano ang proseso. Ano ang proseso of voting. Now, I will tell you why it is very secure. Sa sistema, secure yan kasi lahat ng mga boto sa loob ng makina at sa pag-transmit natin, it's encrypted and digitally signed. Ibig sabihin nun, hindi pwedeng ma-manipulate or ma-alter ang data in any way. Furthermore, digitally signed siya, ibig sabihin, kung sino ang nagpadala ng data, siya dapat ang nagpadala. Kung sino ang appropriate recipient, siya lang ang makakatanggap ng data. That's digital signing. So encryption and digital signing. Now, even at the level of the ballot itself, meron po tayong security features. Ang balota natin, meron tinatawag na barcode. Are we familiar with barcodes? Saan natin nakikita ang barcodes? Saan? Sa store, sa mga consumer products. Okay. Now, each ballot has a barcode. Ang silbi ng barcode na yan, it makes sure ang bawat balota unique. Now, practical application ng barcode, pag-insert na natin ang balota sa makina, nahulog na ang balota, if we get this ballot again and we try to insert it,
tatanggapin ba ng makina yan? Hindi na po. Kasi ang barcode recorded na, di ba? Now, meron pa tayo isa pang security feature sa balota. No? Ang ating balota, meron siyang tinatawag na UV ink or ultraviolet ink. No? Ang ultraviolet ink, tawag rin dyan invisible ink. Kasi ito ay invisible. Hindi nakikita yan ng mata. Pero ang makina natin, it has a special lens that looks for that. Mukha bang pawis? Okay. Yung UV ink na yan, no? It makes sure that only original ballots will be accepted by the machine. No? Practical application, kung sakaling sinerox natin yan, we might be able to get the look of the ballot. No? We might even be able to get the barcodes. Pero hindi lilipat ang UV ink from the original ballot to the duplicate ballot. So that is how our system can prevent duplication, against duplication. No? So yan. Now, meron tayong dalawang important things that we have to remember with this BCOS machine, no? Ang ating makina, it's precinct specific, no? Ibig sabihin, alam na makina natin kung saan siya dapat pupunta. Alam na makina natin kung anong region yan, province, city or municipality, address ng school, presinto. Alam rin ng makina, no? Basically, kung ilang botante ang dapat boboto sa presinto iyan. No? So for example, if we have 300 voters in this precinct, ang tatanggapin lang ng makina, ilang boto? 300 rin. So the machine is precinct specific. Even the ballots are precinct specific. No? Ibig sabihin, ballots from another precinct or ballots from another classroom will not be accepted in this machine. No? Precinct specific rin. Precinct specific ang balota dahil nga sa, anong tawag dito? Sa barcodes. The machine is programmed to accept only a certain range of barcodes. No? So yeah, that is how we prevent fraud. Now, at this point, I can actually do a demonstration of the machine already. No? Anong tawag natin dito? Ballot box. Anong tawag natin dito? BCOS. Okay. Let me introduce the components of the system. This portion over here is what we call the feeder. No? Dito, personally, sinusubo ng botante ang kanilang balota. No? So when you receive your ballot, you fill it out using the permanent marker, no? And then, you will personally insert this sa machine. Hindi mo ibabalik ang balota mo sa BEI. Ikaw mismo. Ako mismo? Oo, ikaw mismo. Ikaw mismo ang mag-i-insert ng ballot sa machine. No? Personal voting. Now, we can do that in any orientation. Meaning, pwede yan paharap, no? Pwede yan palikod, pwede yan pabaliktad, no? Ang hindi po pwede, ang pagilid. Hindi pwede yun. I know it's obvious, pero kailangan ulitin kasi meron pa rin nagkakamali. No? Kung kaya napaka-importante ng voters education training, no? Voters education. Yan ang silbi natin dyan. So, anong tawag natin dito? Lapit tayo. Ang tawag natin dito, touch screen. Sino dito ang familiar sa touch screen? Bakit? Yabang nyo ang telepono nyo. Yabang? Yung yabang naman at yun. Akin na lang. Okay. So familiar kayo dyan. The touch screen is there to display the messages of the system. The touch screen is there